Sa kwentong ito makikita natin ang isang mananaliksik na naglalakbay sa Mindanao para sa isang panayam, pero ang kanyang misyon ay nagiging bangungot. Sa kanyang pakikipag-usap kay Lauro, isang mangangaso, unti-unti niyang natutuklasan ang katotohanan sa likod ng mga halimaw na kanyang pinagtatawanan. Pero sa isang iglap, ang kanyang pagdududa ay nagiging takot nang siya ay malason at makagapos sa isang puno na tila ba siya ay naging pain para sa isang tunay na manananggal. Ano ang mangyayari sa kanya sa pagdating ng halimaw? Makinig hanggang sa dulo at alamin ang nakakakilabot na katotohanan. Ako nga pala si Owel, isang mananaliksik ng mga kakaibang pangyayari. Nagsusulat ako ng libro tungkol sa mga alamat ng halimaw sa mga liblib na komunidad sa Pilipinas. Marami na akong naisulat na libro tungkol sa mga halimaw na ito. Pero hindi ako naniniwala sa mga ito. Naniniwala ako na may mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag ng siyensya. Pero yung mga halimaw na ito ay gawa-gawa lang ng tao. May mga nakakausap ako na nagsasabing nakakita sila ng mga halimaw. Pero sa tingin ko ay mga kwentong barbero lang ang mga ito. Yung mga halimaw na ito ay mga hayop lang na hindi pa na ikakatalogo ng mga siyentipiko. O kaya naman ay mga taong may sakit sa pag-iisip. Maraming nagsasabi na hindi ko dapat isinusulat ang mga libro ko dahil hindi naman daw ako naniniwala sa mga halimaw. Dahil mas magiging objective ako sa pagsulat ng mga kwento. Wala akong bias at hindi ako mag-iimbento ng mga kwento para lang mapatunayan ang paniniwala ko. Gusto ko sanang isama sa libro ko ang karanasang ito, pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon, kaya dito ko na lang ibabahagi sa inyo. Sana ay magustuhan nyo. Naglakbay ako papunta sa isang bayan sa Mindanao para sa isang panayam. May isang bihasang mangangaso na nagangking nakakita ng isang halimaw na tinatawag na manananggal. Naligaw ako sa daan pero natagpuan naman ako ni Lauro. Hinakay niya ako papunta sa kanyang nakatagong tahanan. Sinimulan namin ang panayam sa labas. Napansin ko na medyo nailang si Lauro nung ilabas ko yung recorder ko. Tumawa siya at tinanong ako kung naniniwala ba ako sa manananggal. Sabi ko hindi. Tumawa siya ulit at tinanggal yung damit niya. May isang malaking peklat sa likod niya na sabi niya ay galing sa pagkikita nila ng manananggal. Nung una ay maayos naman yung usapan namin. Pero nagdilim yung usapan nung ibunyag niya na nabasa niya yung mga aklat ko. Alam niya na hindi ako naniniwala sa mga halimaw. Tinawag niya akong mapagkunwari at sinimulang tuyain yung mga libro ko. Sabi niya ay wala raw akong alam sa mga halimaw na ito dahil hindi ko pa nakikita ang mga ito. Nung mga oras na yon ay nakaramdam ako ng panganib. Tumayo ako at tinangkang umalis. Pero hindi ako nakalayo. Napagtanto ko na nilason niya yung tubig na ininom ko. Nawalan ako ng malay. Nagising ako na nakagapos sa isang puno at baling yung binti ko. Nandun pa rin si Lauro at nakangisi sa akin. Sabi niya ay gagamitin niya akong pain para akitin yung manananggal. Sabi niya ay malapit lang daw doon yung lugar kung saan niya nakasalubong yung manananggal. Sa tingin daw niya ay babalik yun doon at makikita ako. Nakiusap ako sa kanya na pakawalan ako pero hindi siya nakinig. Paglubog ng araw ay nakita ko na may papalapit na malaki at anino ng figura. Nung una ay akala ko ay guni-guni ko lang yon dahil sa sakit na nararamdaman ko. Pero nung lumapit yon ay napagtanto ko na yon na nga yung halimaw na tinutukoy niya. Sinubok ako nung nilalang sa pamamagitan ng mga pekeng atake. Nung makita niya na hindi ako makakawala ay tumindig siya sa ibabaw ko. Nung mga oras na yon ay alam ko na manananggal nga yung nilalang na yon. Narinig ko yung sigaw ni Lauro. Binaril niya yung nilalang, tumila po nito at gumulong sa lupa. Pero bago pa man makalapit si Lauro ay nakatayo na yung nilalang at tumalon papunta sa kanya.
Hindi ko nakita yung sumunod na nangyari, pero narinig ko yung mga sigaw ni Lauro. Matapos ang ilang sandali ay tumahimik na ang lahat. Nakawala ako sa pagkakagapos at gumapang palayo. Pero bago pa man ako makatakas ay pinigilan ako ng nilalang. Yun na ang huling alaala ko. Nung mga oras na yon ay alam kong mamamatay na ako. Pero hindi ko na naramdaman yung sakit. Sa tingin ko ay namatay na ako bago pa man ako kainin nung nilalang. Sa kwentong ito natutunan natin na ang hindi paniniwala sa mga bagay na tila totoo ay maaaring magdala sa atin sa matinding panganib. Ang ating mga duda ay maaaring maging dahilan ng ating kapahamakan. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli mga ka-creepy, tandaan minsan ang mga halimaw ay nasa likod ng ngiti ng ating mga kaibigan.